Ayun, usapang basketball po ulit tayo. Mga boss, so welcome po. Ako nga po pala si Jonas at so pag-usapan natin ang katatapos lang na laro ng Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves. So, Dallas will move on po to the NBA Finals. Second time with 13 years. So, ang huling punta nila doon ay yung kay Dirk Nowitzki pa, no? Napakatagal na, no? 2011 pa. Um, yung 2011 versus sa Big Three ng Miami Heat, Chris Bosh, LeBron, tsaka Dwayne Wade. Ayun, so pag-usapan natin tong larong to, no? So, unang-una, congratulations sa mga fans ng Dallas Mavericks dyan, fans ni Kyrie, ni Luka, Luka MVP. Kagaya nga ng na-predict ko no, si Luka may MVP. At medyo off yung aking prediction. Sabi ko, Dallas Mavericks in 6 games, pero nakulang nila ni 5. So, ayun ano. So yun, pag-usapan natin yung laro. Mainit si Luka kasi nung huli, game 4, sinisisi niya yung sarili niya, no? Na wala siyang energy, ganyan-ganyan. Tapos ngayon, iba. Unang siya yung nag-set ng tono, ng energy sa Dallas Mavericks. Unang-una pa lang, first possession pa lang, talagang siya na yung kumaka na. Yung unang play pa lang para sa kanya. So, yun. Hindi naman niya dinasappoint yung mga kakampi niya. So, first quarter, meron siyang 20 points. Timberwolves, 19. In-outscore niya Timberwolves first quarter pa lang. Ngayon, sinat niya yung tone, ginanahan na yung mga kampi. Ngayon, kapag nakakashoot yung kakampi mo, ginaganahan kayo, di ba? Kapag mag-close ka ng game, kunyari ganito, kailangan mo tapusin yung series, mas maganda gawin to. Kapag gagawin mo to on the road, katulad sa ngayon, ginagawa nila sa Minneapolis, sa Minnesota, kailangan mo tambakan. Kailangan mo iset yung tone. Kasi kung hindi, yung crowd, di ba, yung home court nila kasi, yung crowd, kapag medyo ginanahan na yan, wala na, mahirap na. Pero ngayon, itong buong laro ito, tahimik yung crowd, ano. Merong run yung si Anthony Edwards sa third quarter. Naka-4 na sunod na 3 points. Medyo na gano yung crowd. Pero, naka-4 na sunod sa 3 points. Pero tambak pa rin siya ng 29. 29 points. Biruin mo, naka-4 ka. Akala mo siguro, para isipin mo, konti na lang. Pero 29 pa rin yung mga point na yun, no? Nakailang run ng Dallas Mavericks from all 18 nagkaroon sila ng 22 to 1 run ata, so natambakan na kagad nila at that point yung Minnesota Timberwolves. At props din ito kay Kyrie kasi nung the first quarter yung Minnesota Timberwolves, ginagawa nila 1-on-1 muna. 1-on-1. Yun ang pagkakamali nila. Kapag nag-1-on-1, dapat simula pa lang, ibiniblitz mo na si Luka Doncic. Mga pick and roll on man yan. O, double team mo. Para hindi na makakuha ng rhythm. Ngayon, nakuha siya ng rhythm niya. Sunod-sunod yung 3 points. Meron pa nga sa half court pa, tinira. Tapos may heat check pa siya. Spin move, sabi tigil sa 3 points, 3-point territory. Tapos tira, pasok na naman. So, yun. Second quarter, ginawa nila, tinatrap na nila si Luka na biniblitz nila every pick and roll. Problema, meron silang isa. Kyrie Irving naman, yung kumana. So, ang daming step back 3 points ni Kyrie Irving. Napaka-agresibo ni Kyrie ngayon. Hindi ko inakala na maibabalik ni Kyrie yung ganitong ka-agresibo niya, ganitong focus niya. Kasi noong mga past few seasons naiinis ako diyan kasi ang dami niyang drama. Madaming drama sa Boston Celtics, madaming drama sa Brooklyn Nets,
nasuspend din pa yan kasi kung ano pinagsasabi o yung sinishare. Alam mo yun, ang dami niyang drama pumapaligid sa kanya. Kung ano mga tinitweet niya. Ngayon, walang kadrama-drama. Ano mapapansin mo, ngayong season na to, napaka-focus. Kasi mula nung na-trade siya sa Dallas Mavericks. Wala, pero iniisip ko nga parang papipirmahin kaya to ng mahabang term si Kyrie kasi hindi mo maasahan laging uma-absent. Kumbaga pag lagi kang absent sa trabaho, ano mangyayari? Ba masisisante ka? Kaya si Kyrie nagli-live na lang yan ng walang pasabi-sabi, hindi nagte-text No call, no show. Bigla-bigla na lang nag-absent. Hindi niya feel yung nangyayari sa Amerika. Kung ano ng mga dahilan. Ano. So, na turn around niya, na baliktad niya. Ngayon, isa na siya sa, parang napaka-focus niya ngayon. Ang goal niya is tulungan talaga yung team. Hindi lang sa opensa, pati sa depensa. So, nagkamali ako doon kay Kyrie. Akala ko wala na. Isipin nyo si Fred VanVleet sa Houston Rockets, ano? Mas malaki pa sweldo niya kay Kyrie Irving. Pareho silang free agent na nakaraan, ano? Pero mas gusto nilang parang mas masabi nila, okay pa si Fred VanVleet. Pero kung titingnan mo ngayon, ano? Sinong mas ano? Kasalanan din mo ni Kyrie kasi yan namin yung drama. Hindi siya nakapirma ng mas malaking pera. Pero ngayon, nakita niyo yung focus niya, iba. Napaka-aggressive. Talagang atake. Iba. So yun, Luka Kyrie tandem 36 points each ata sila. Hindi nagkakamali, ano. So yun, tapos ang laban. Ano ba yung notes ko dito? So yun, so kung isipin natin, ano, so sinasabi nila, pinakawalan nyo si Jalen Brunson na parang wala lang. Which is true. Si Jalen Brunson parang gusto ni Jalen Brunson ata dati, extension. Pero extension mura lang, mga $50 million lang ata o pataas. Pero mababa lang hinihingi niya for 4 years extension, rookie contract extension. Ayaw bigyan ng Dallas. Ngayon, pumirma sa Knicks. Meron na siya glimpses nun sa Dallas Mavericks. Di ba nung na-injury si Luka during the playoffs, lumalabas yung laro yung Jalen Brunson. Siya yung parang laging highest pointer. Tapos yung mga one-on-one niya, laging successful. Pero hindi natin iniisip na, hindi man lahat. Pero karamihan, hindi iniisip, nagiging all-star o superstar to hindi pa naman siya superstar, pero all-star itong si Jalen Brunson. Kasi maliit Tapos nakita natin ngayon na sa New York Knicks for the past 2 seasons, lumabas yung laro. Kasi nga, wala na si Luka Doncic, siya na yung laging number 1 ng opensa. Pero ito yun, kung si Jalen Brunson, pinapirma nila. Tapos ngayon, Luka at Jalen Brunson. Sa tingin ko, hindi sila mapupunta sa championship. Ano? Yung tandem ni Kyrie tsaka ni Luka, yun yung talagang nagdala sa team. Yung pagkakabuo na yun. Kasi nung una akala ko hindi mag-work, hindi gagana kasi nga ang daming drama ni Kyrie. Pero ngayon, kung makikita mo, kung ganito lagi yung ugali ni Kyrie, nako, good luck na lang sa the rest of the NBA. So kung nandiyan si Brunson, gaya sabi, hindi sila mapapasok sa NBA Finals. Kasi maliit si Brunson maliit at saka baka yung respeto, feeling ko hindi i-respeto ni Luka na katulad ng respeto niya kay Kyrie. Si Kyrie kasi kahit pa paano may napatunayan So kaya hinahayaan na lang ni Luka na, sige ikaw Kyrie, ikaw muna. Sa Timberwolves, parang walang enerhiya. Una pa lang,
Ang ano kasi, kapag nag-init yung isa sa mga kalaban mo, lalo na puro 3 points. Tapos binabantayan mo ng matindi, yung parang full effort ka nagbabantay. Nakakawalang gana yun eh. Nakaka, nakakababa ng kumpiyansa. Yung tipong ang ganda na nabantay mo, tapos titira ka ng tres, pasok. Sunod-sunod pa. Alam ko marami sa inyo nakaranas niyan. Yung tipong, alam mo yon yung ang ganda na ng effort mo, pero wala. Pag nakikita mo yung mga triples pumapasok, parang nakakawalang gana. Ito yung nangyari kaya yung nangyari sa Timberwolves, ano. Yung mga sunod-sunod na tres ni Luka, wala na, doon na talaga sila na, ano, first quarter pa lang, parang wala na. Ano, ah, wala rin silang tulong sa kanilang mga X Factor tulad ni Jaden McDaniels, si Nazrid, tahimik itong larong to, yung dalawang yun. Si Jaden McDaniels, 5 fouls. Ano, iisipin nyo na si Jaden McDaniels, ano yan? All NBA defensive team. Ano, sila ni Rudy Gobert. Si Rudy Gobert, defensive player of the year pa yan. Pero kinakain ng buhay ni Luka, ano. Ipin mo yon, Jaden McDaniels ka. Ano, tapos kinakain ng buhay. Puro foul counted o kaya pasasabitan niya lang. Iba talaga si Luka. Pero nung mga nakikita ko, nung simula yung series na to, puro ang pinipili nila Dallas Mavericks tsaka Timberwolves, ano. Laging pinipredict nila Timberwolves yung mananalo. Ang dami nun, siguro 90% of the time. O 90% na nagsasabi, puro Timberwolves. Kasi bilib na bilib sila sa lineup eh ng Timberwolves eh. Kasi isipin mo nga naman, ano. Bigyan natin ng example. Rudy Gobert versus Daniel Gafford tsaka yung off the bench si Derek Lively, ano. Sabihin natin Rudy Gobert versus Gafford, Derek Lively versus Naz Reid, si Karl Anthony Towns versus PJ Washington, Anthony Edwards versus Derek Jones Jr., Jaden McDaniels versus Luka, tapos Mike Conley versus Kyrie Irving. Although yung unang first two games si Anthony Towns si Anthony Edwards versus si Kyrie, ano. Pero pagdating sa head-to-head match, parang isipin nga naman, mas lamang ang Minnesota Timberwolves. Tsaka isipin nila ay malalaki, mahaba, ano, mga athletic. Si Luka hindi naman athletic, mababa tumalon, mabagal, di ba? Pero pinili nila Minnesota Timberwolves. Pero ako, kaya pinili ko yung Dallas Mavericks is kasi mas may tiwala ako, kagaya ng sinabi ko ng prediction ng video, no? Mas tiwala ako kay Luka at Kyrie kontra kay Karl Anthony Towns at si Anthony Edwards. Mas may tiwala ako kay Daniel Gafford kaysa kay Rudy Gobert. Si Rudy Gobert, wala talaga akong tiwala dyan eh. Sayang lang pera dyan ni Rudy Gobert. Kung isipin nyo mas epektibo si Daniel Gafford itong game na to. Itong series na to, hindi lang itong game na to. Itong series na to, buong series na to. Mas epektibo si Daniel Gafford kaysa kay Rudy Gobert. Mas epektibo si Derek Lively, rookie nila, kaysa kay Rudy Gobert. Itong buong series na to. Kapag dinodouble si Luka, napapansin nyo, binibigay kay Derek Lively sa gitna. Si Derek Lively, alam niyo yung gagawin eh. Ang dami nga niyang assist sa mga 3 points eh. Kasi kapag dinodouble mo isang tao, syempre may malilibreng isa dyan. Hindi mo na pwedeng hayaan si Derek Lively dumang, di ba? Kaya dami niyang assist sa mga sulok, kina Kyrie o kasi naman na libre, tres. Meron mga nagmimintis, pero libre pa rin yung tira niya. Magagawa ba ni Gobert yun? Hindi. Hindi nga marunong sumula ng bola eh. Yung Rudy Gobert, butas ang kamay eh.
Kung sumalo ng bola yung si Daniel Gafford at Derek Lively, kahit isang kamay, kaya nga idakdak yung bola kapag inalip sa kanila. Bigyan mo ng alip si Gobert, yung binibigyan nila kay Derek Lively tsaka kay Daniel Gafford. Hindi ma... Ang dami ko napanood na Minnesota Timberwolves games itong season na to. Si Oko dati pa, napapanood ko si Gobert sa Utah Jazz. Laging butas ang kamay. So, wala akong tiwala, kaya alam ko kaya-kayang talunin ng Dallas Mavericks itong Minnesota Timberwolves. Kasi meron din sila rim protection. Daniel Gafford at Derek Lively. Si Anthony Edwards, kailangan mo lang dyan mayroong rim protection eh. Diba? Kaya lang naman nanalo yan ng first round. Phoenix Suns, walang rim protection. Yusuf Nurkic, anong gagawin niya sa ilalim, diba? Second round, Nikola Jokic mabagal. Wala Aaron Gordon, iba binabantayan. Wala. Ito lang talaga, merong rim protection, tapos mahabang wing defenders. Si PJ Washington tsaka si Derrick Jones Jr. Kaya wala akong sabi ko kahit na meron sila ng all defensive player sa Minnesota Timberwolves. Kaya lang, pilay sila sa opensa. Kasi minsan sa opensa, parang 4-on-5. Kahit hindi mo nabantayan si Gobert eh. Huwag mo nabantayan yan. Kaya na tiwala sayang ang pera kay Gobert. Tapos si Karl Anthony Towns, ang laki-laki imbis na Dumbray, puro 3 points ang nai-inlove sa 3 points. Ang laki-laki mo. Kung bantayan mo si PJ Washington, diba daling mo sa post-up. Minsan bumabantay sa kanya, liliit. Wala siyang kamatch, kung tutusin, wala siyang kamatch sa Dallas Mavericks. Kaya niya yung mga bantay niya eh. Pero wala siya nagawa kasi lagi siya nakabang sa 3 points. Ayun. Pero props din naman sa Minnesota Timberwolves. Ginawa naman nila yung lahat kung isipin nyo. Nag-adjust sila, pero mas wala. Yung Dallas Mavericks, the better team. Mas magaling yung coach ng Dallas. Laging merong sagot si Jason Kidd kung ano man adjustment yung gagawin ng Minnesota Timberwolves. Kaya ginawa nila nag-zone defense yung Minnesota Timberwolves. Ang ginawa naman Dallas, inikot yung bola hanggang sa makita yung libre, 3 points, di ba? O kaya kapag minsan yung zone, yung gitna, libre, pupunta si Kyrie sa gitna, jump shot, pasok. So mag-man-to-man na naman sila. Pagdating naman ng man-to-man, gagawin ni Luka, pick and roll. Kapag nag-drop coverage ka, gagawin niya, hahanapin ka niya sa likod. Pag nakuha ka niya sa likod, wala. Pag nasa likod mo, nasa likod ka na ni Luka, wala ka na magagawa. Ang laki na, 6'7" yun eh. Diba? Mabigat pa. 6'7". Kaya ano na ginawa niya kay Jaden McDaniels, isang bangga, step back, step side, o kaya step back, teardrop. Diba? Pag nakakuha niya sa likod, tutulak lang niya ng konti, bangga, isa, bam. Tapos fake. Pagka fake, sasabay si JD McDaniels pag ganun, 'di ba? Yung hindi vertical eh. Yung talo ni Jaden McDaniels papunta from point A to point B. Kaya lagi napapasabitan ni Luka. Matalino si Luka eh. So ginawa naman nila lahat eh. Tapos, hindi sila na-inlove sa 3 points. Drive si Anthony Edwards. Kaya lang matindi rin protection ng Dallas Mavericks. Elite rim protection. So, ayun. Congratulations sa Dallas Mavericks. Mag-move on na sila sa NBA Finals. Patayon. Sa susunod na video, pag-usapan natin yung Finals preview. Boston Celtics versus Dallas Mavericks. Home court advantage Boston Celtics. So
Ano masasabi ko sa Minnesota Timberwolves? Tanggalin na si Gobert. Maghanap sila. Ibalik nila sa Utah Jazz kung kaya nila ibalik. Kunin nila si Lauri Markkanen. Yung kung kaya nila, tapon sila mga draft picks para makuha. Kasi yan na lang kulang nila eh. O sige, yun na lang. Salamat sa papanood ng Usapang Basketball at ako nga po pala si Jonas. Kung nagustuhan niyo po ito, paki-subscribe, like, at comment na rin kayo kung ano man na ang reaction nyo sa naging laro. Peace.